So araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa. Reaction mo, birada ko. Okay, pero bago ang lahat, binabati muna po natin ng maligayang Pasko. Ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. At syempre ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lamang pong pag-usapan natin ngayon. Ito pong naging pahayag po ni Marcoleta. Alam naman po natin kung bakit nanggagalaiti po at bakit po todo paninira ngayon si Marcoleta sa ating mga mambabatas dahil nga sa alam naman natin na tinanggal po siya bilang membro nito. Pero nung hindi pa siya tinatanggal, hindi siya nagkukomento. Hindi siya nagbibigay ng kung ano-anong mga komento laban po sa Quadcom o sa ating mga mambabatas. Ngayon lamang po siya nagkakaganyan dahil alam naman natin na tinanggal po siya dahil unang-una, siya yung uri ng congressman na ang kinakampihan po kasi yung mga taong masasama. So hindi na tayo magtataka dahil masamang tao po talaga ito si Marcoleta. Nakita niyo naman po sa pagmumukha pa lang ni Marcoleta makikita nyo na masamang tao po yan. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, inaasahan na natin na gagawin niya ito na kung saan talagang sisiraan niya yung kanyang mga kasamahan sa Kamara dahil nga tinanggalan siya ng kapangyarihan na maging membro ng committee. So para pumintindihan natin, ito panoorin ho muna natin at magbigay ng komento. Quadcom na naging Huadcom na. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskalya dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismo ang ating saligang batas ang nagtakda. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga? O talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may kinalaman sa droga? So yun mga minamahal ko mga kababayan, narinig naman po ninyo kung ano po yung kanyang binibitawang mga salita, no? Na para bagang hindi siya naging parte ng nasabing committee o hindi siya naging parte ng Kamara o parang hindi siya congressman. Alam nyo mga kababayan ko, alam ko naman kung bakit nagkakaganyan itong si Marcoleta dahil sa, siyempre, kaalyado niya sila Digong, kaalyado niya sila Robin, sila Bato, sila Aimee, sila Bongo. So kaya todo ano siya ngayon paninira, no? At siyempre todo ano rin siya, todo papansin din siya sa mga membro ni Kibuloy. O, di ba? So akala siguro niya sa gagawin niyang ito mananalo siya. Akala siguro niya porket member siya ng Iglesia ni Cristo mananalo siya, no? Sa tingin ko mga minamahal ko mga kababayan, pasintabi lang po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo wala pong karapatan na maging Iglesia ni Cristo. Ito pong si Marcoleta, na kapatid ho ni Dracula. Kitang-kita nyo naman dahil siguro hindi nakakainom masyado ng dugo, ayun, kaya lumuwa yung mata. No? Alam nyo mga kababayan ko, ito nga nangungutya pa siya. Yung Quadcom daw ay naging Huwadcom. Paano mo nasabi Marcoleta? Kung meron mang huwad dito, yung mga kaalyado mo. Kung meron mang huwad dito si Rodrigo Roa Duterte na natuklasan na kumbaga hindi totoong galit sa droga, hindi totoong galit sa mga drug lords. Na natuklasan na kunyari galit siya pero ang totoo siya pala yung mismong pasimuno para lumaganap, dumami yung droga dito sa bansang ito. Alam mo Marcoleta, halatang halata naman sa iyo naninira ka pero pasimple ka lang, demonyo ka Pero isa lang masasabi ko sa Marcoleta, alam ko walang Pasko sa inyo
Kasi yan ang doktrina ninyo. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, no? Kahit anong gawin mo, kahit paanong sabihin mong huwadkom, kayo yung mga huwad. Ikaw yung huwad. Bobo ka pala eh. Alam naman ng taong bayan na hindi naman husgado ang ano eh. Pero ba't nung panahon mo, ba't hindi mo sinasabi yan yung kasama ka pa sa committee? Ha? Baka gusto mo i-replay namin sa'yo yung mga ginagawa mong pagtatanong noon. Baka gusto mo i-replay namin sa'yo yung mga ginagawa mong pag-iimbestiga noon sa mga resource person na iniimbitahan ninyo nung membro ka pa ng nasabing committee. Sinasabi mo yan ngayon kasi hindi ka nakasama sa committee. At saka, senador ang tatakbuhan mo. Alam mo, politiko ka nga talaga. Istilong politiko talaga yung estilo mo, Marcoleta. No? Pero ganun pa man, alam na ng taong bayan yan. Hindi na Mr. Pa na itatanong yan kasi politika di ba? So, strategy mo yan. Yan naman yung strategy mo para makuha mo yung intensyon ng taong bayan. Pero ang tanong, maaari makuha mo nga yung intensyon ng ibang Pilipino, pero hindi lahat. Siguro sa 100%, nasa 1% lang. Kasi hindi naman bobo yung mga Pilipino para maniwala sa'yo, para makinig sa'yo, di ba? Paano naman makakabuo, paano makakagawa ng isang batas ang mga congressman kung hindi sila magtatanong, hindi sila mag-iimbestiga. Pero hindi ibig sabihin na nagtatanong sila, nag-iimbestiga sila, na inaagawan nila ng kapangyarihan ang husgado. Kasi tandaan mo palagi ito, Marcoleta, kung hindi ka ba naman bobo kang demonyo ka. Merry Christmas sa iyo, Alam ko hindi ka nagki-Christmas kasi demonyo ka Isa lang sasabihin ko sa iyo. Paano makakagawa ng batas yung mga congressman kung hindi nila aalamin, tatanungin, iimbestigahan? Ngayon nalalaman nila ganito, ganyan, ganito. Edi nakagawa sila ngayon ng mahigit 30 na batas na hindi nila nagagawa noon. So sa madaling salita, ginagawa nila yan para makabuo sila ng isang batas na kumbaga ay didepensa sa mga Pilipino, didepensa sa bansang ito, didepensa sa batas na ito, didepensa sa sinuman. Hindi ka ba naman bobo? Paano ka gagawa? Paano ka makakapag-isip ng isang bagay kung hindi mo aalamin kung ano yung dapat mong gawin? Sinasabi mo lang yan dahil namumuliti ka. Huwag mo kaming lokohin. Alam namin yan. Estilo mo bulok. Yan ang katotohanan. Sa totoo lang.